2 taon siyang ikinulong sa madilim na basement ng sarili niyang bahay. Ipinagkanulo ng asawa at biyenang walang awa para maagaw ang kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Sa gitna ng desperasyon, ginamit niya ang talino upang magpadala ng lihim na senyales hanggang sa dumating ang gabing sumabog ang katotohanan sa harap ng publiko. Paano nakatakas ang isang babaeng halos mabaon sa dilim at paano niya ginawang sandata ang lugar ng kanyang pagkabilanggo? Ang malamig na semento sa kanyang pisngi, ang unang gumising sa kanyang mga pandama. Sumunod ang mariing pagkakahawak sa kanyang mga braso, humihila sa kanya pababa sa isang pasilyong amoy alak at lumot. Walang liwanag, tanging ang dilim na unti-unting lumalamon sa kanya, kasabay ng bawat hakbang, papalayo sa mundong kanyang kilala. Miguel, parang awa mo na. Anas ni Aliana, ang boses ay basag at nanginginig. Ngunit ang lalaking humihila sa kanya ay hindi lumingon. Ang likod nito, na dati kanlungan niya, sa tuwing siya'y natatakot, ngayon ay isang pader na bakal, malamig at walang pakiramdam. Hindi niya maintindihan, hindi niya matanggap. Ilang oras lang ang nakalipas, ang mga kamay ding iyon ni Miguel, ang magiliw na humahaplos sa kanyang buhok. Ang mga labi nitong nangayuyitikom na parang bato ay ang mga labing bumulong sa kanya ng matatamis na salita. Nagsimula ang gabi sa paraisong kanilang dalawa. Sa kanilang mansyon sa Forbes Park, ang hapagkainan ay puno ng mga rosas na puti, ang kanyang paborito. Ang ilaw mula sa kandila ay nagsasayaw sa mga mata nilang dalawa habang marahang umiikot ang mamahaling alak sa kanilang mga kopita. Suot niya ang isang eleganteng pulang bestida, ang regalong binili ni Miguel para sa kanilang 3 anibersaryo. Para sa pinakamagandang babae sa buhay ko, sabi ni Miguel, itinaas ang kanyang kopita. Ang ngiti nito ay kasing kinang ng mga bituin. Para sa asawa ko, ang reyna ng Innovate Tech Solutions at ang reyna ng puso ko. I love you, Aliana. I love you too, Miguel, sagot niya. At ang mga salitang yon ay kasing totoo ng pintig ng kanyang puso. Para kay Aliana, si Miguel de Villa ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Isang lalaking mula sa isang respetadong pamilya, guwapo, at higit sa lahat, minahal siya sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan. Ibinigay niya rito ang kanyang buong tiwala, ang kanyang buong pagkatao. Matapos ang hapunan, may inilabas si Miguel na isang maliit na kahon na nababalot sa pelus. Sa loob nito ay isang kumikinang na kwintas na may diamante. Miguel, sobra-sobra na ito, sabi niya. Bagamat ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan, isinuot nito ang kwintas sa kanyang leeg at ang malamig na metal ay tila yumakap sa kanya. Hinalikan siya ni Miguel sa batok. Walang anumang bagay sa mundo ang sobra para sa'yo. Mahal ko. You deserve everything. Yumakap siya rito ng mahigpit. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang matagumpay na kumpanya na itinayo niya mula sa wala. At isang pag-ibig na akala niya ay panghabang buhay. Ngunit ang mga pangarap ay mabilis maging bangungot. Nang gabing iyon, habang naghahanda na silang matulog, bumaba si Aliana upang kumuha ng isang basong tubig. Ang ilaw sa study room ni Miguel ay bahagyang nakabukas. Narinig niya ang boses nito, mahina ngunit sapat na para marinig niya. May kausap ito sa telepono. Everything is in place, Mommy, sabi ni Miguel. Tila may tensyon sa boses nito na hindi niya narinig kanina lang. Konting-konti na lang. Kailangan na nating tapusin ang pagpapanggap na ito. Napahinto si Aliana sa may pintuan. Ang baso ay nanlamig sa kanyang kamay. Pagpapanggap? Anong pagpapanggap? She trusts me completely. Patuloy ni Miguel. At isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Isang tawang hindi pamilyar. Isang tawang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ang pirma na lang niya ang kulang sa mga dokumento. At lahat ng pinaghirapan niya sa Innovate Tech
ay magiging atin na. Binitawan ni Aliana ang baso. Ang tunog ng pagbasag nito sa marmol na sahig ay tila tunog ng kanyang pusong dinudurog. Biglang bumukas ang pinto ng study room. Ang mukha ni Miguel ay puno ng pagkagulat, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na ekspresyon na hindi pa niya nakikita kailanman. Aliana, Miguel, anong ibig sabihin ng mga narinig ko? Tanong niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sinong kausap mo? Anong mga dokumento? Tinitigan siya ni Miguel at sa isang iglap, ang lalaking minahal niya ay naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero. Ang mga mata nitong dati puno ng pagsinta ay ngayoy puno ng galit at inggit. So, narinig mo pala, sabi nito. Ang boses ay walang bahid ng pagsisisi. Mas mabuti na rin siguro para matapos na. Anong matapos? Sigaw niya. Miguel? Anong nangyayari? Hinakbangan nito ang nabasag na salamin at lumapit sa kanya. Hinawakan siya nito sa braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit at masakit. Pagod na ako, Aliana. Pagod na akong maging anino mo. Pagod na akong tawaging asawa ni Aliana Reyes. Ang pamilya de Villa ay hindi dapat nagiging pangalawa lang. Sa likod ni Miguel, dalawang lalaking nakaitim na uniforme ang lumabas mula sa dilim. Mga security guard ng mansyon, mga taong pinagkakatiwalaan niya. It's time to rest, my dear wife, sabi ni Miguel. Isang nangiting demonyo ang gumuhit sa kanyang mukha. May bago kang magiging tahanan. At doon nagsimula ang kanyang paghila pababa. Pababa sa madilim at malamig na basement na amoy alak at pagkabulok. Ang huling narinig niya bago isara ang mabigat na pinto ay ang malamig na utos ni Miguel. Huwag ninyong hahayaang makalabas yan hanggat hindi niya pinipirmahan ang lahat. Blag, ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ng pagkasa ng kandado, ang kadiliman ay naging ganap. Ang katahimikan ay nakakabingi. Naiwan si Aliana, mag-isa sa dilim, habang ang tunog ng mga yabag ni Miguel ay unti-unting naglalaho, kasama ang lahat ng kanyang mga pangarap at ang pag-ibig na inakala niyang totoo. Habang ang kadiliman ay ganap na lumalamon kay Aliana, sa ibaba, sa itaas, sa marangyang sala ng mansyon, ang liwanag ay payapa. Umupo si Doña Isabela de Villa sa kanyang paboritong silyang gawa sa Nara. Hawak ang isang kopita ng brandy. Kalmado ang kanyang mukha, walang bahid ng anumang gulo na para bang ang nangyari ilang minuto lang ang nakalipas ay isang simpleng aberya lamang na naayos na. Pinagmasdan niya ang sariling refleksyon sa salamin ng kopita. Ang reyna ng de Villa, isang titulong pinaghirapan niyang panatilihin, isang legasiyang hindi niya hahayaang madungisan ng kahit sino, lalo na ng isang babaeng walang pangalan, isang tagalabas na may kapal ng mukhang higitan ang kanyang angkan. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Isang ring lang. Sinagot na agad ito. Attorney Salcedo, anya. Ang boses ay Meteo ay matatag at puno ng autoridad. I need you to draft a set of documents. An absolute transfer of shares for Innovate Tech Solutions. Lahat ng assets ni Aliana Reyes to be transferred to Miguel. Narinig niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Doña Isabela, that would require Mrs. de Villa's direct consent and signature. Just prepare the documents, attorney. Putol ni Doña Isabela, may diin sa bawat salita. I will handle the signature. I expect them on my desk by morning. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang telepono. Para sa kanya, ang batas ay hindi pader na hahadlang sa kanya, kundi isang kasangkapan na maaring baluktutin ayon sa kanyang kagustuhan. Ilang sandali pa, pumasok si Miguel sa sala. Ang dating kumpiyansa nito kanina ay napalitan ng pamumutla at bahagyang panginginig ng mga kamay. Amoy alak ito. Mami! Anas ni Miguel, ang boses ay tila sa isang batang nawawala. Nasa basement na siya.
Tiningnan siya ni Doña Isabela mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay may bahid ng pagkadismaya. Pull yourself together, Miguel. This is no time for weakness. Pero, paano kung may maghanap sa kanya? Paano kung ako na ang bahala sa lahat? Sabi ng matanda. Tumayo at lumapit sa anak. Hinaplos niya ang pisngi nito, ngunit ang haplos ay hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng pagkontrol. Makinig kang mabuti. Mula ngayon, si Aliana ay wala na. She was stressed, depressed from work. She needed to get away. Maybe she went to Tagaytay or Batangas. She left without a word. Ikaw ang naiwang asawa, nag-aalala at nalulungkot. Maliwanag? Tumango si Miguel, ngunit ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mga mata. You did what you had to do for this family. Dagdag ni Doña Isabela. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Ngayon, umakyat ka na at magpanggap kang natutulog. I need to make one more call. Nang makaalis na si Miguel, muling umupo si Doña Isabela. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang alaala ang unang araw na nakilala niya si Aliana. Isang simpleng babae na may malaking pangarap. Suot ang isang murang bestida sa isang mamahaling party. Nakita niya agad ang apoy sa mga mata nito, ang talino, ang determinasyon, ngunit ang nakita rin niya ay ang kahinaan nito, ang uhaw sa pagtanggap, ang bulag na paniniwala sa pag-ibig. Hindi niya kailanman itinuring si Aliana bilang manugang. Para sa kanya, si Aliana ay isang investment, isang gintong itik na magliligtas sa kanilang pamilya mula sa bingit ng pagkalugi. At ngayong nakuha na nila ang mga itlog, panahon na para katayin ang itik. Kinuha niya muli ang telepono at tinawagan ang hepe ng kanilang hardinero, isang taong matagal na nilang pinagkakatiwalaan at may utang na loob sa pamilya De Villa. Mang Ruben, utos niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Kunin mo ang kotse ni Aliana, ang puting sedan. Dalhin mo sa Tagaytay, sa may palikulikong daan malapit sa People's Park. Iwanan mo doon na naka-unlock. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. At linisin mo ang lahat ng fingerprints. Gawin mo na ito ngayon din. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa silya. Tapos na. Ang lahat ng piyesa ay nasa tamang lugar. Ang kailangan na lang ay hintayin ang pirma ni Aliana. At alam niyang bibigay din ito. Lahat ng tao ay may hangganan. Ininom niya ang natitirang brandy sa kanyang kopita. Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanya. Muli, napatunayan ng isang De Villa na sila ang laging nananaig. Ngunit habang inilalapag niya ang baso, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isa sa pinakamalaking investor ng Innovatec. Nag-initiate ng Google search. Chapter 2. Habang ang kadiliman ay ganap na lumalamon kay Aliana, sa ibaba, sa itaas, sa marangyang sala ng mansyon, ang liwanag ay payapa. Umupo si Doña Isabela de Villa sa kanyang paboritong silyang gawa sa Nara. Hawak ang isang kopita ng brandy. Kalmado ang kanyang mukha, walang bahid ng anumang gulo, na para bang ang nangyari ilang minuto lang ang nakalipas ay isang simpleng aberya lamang na naayos na. Pinagmasdan niya ang sariling refleksyon sa salamin ng kopita, ang reyna ng De Villa. Isang titulong pinaghirapan niyang panatilihin. Isang legasiyang hindi niya hahayaang madungisan ng kahit sino, lalo na ng isang babaeng walang pangalan. Isang tagalabas na may kapal ng mukhang higitan ng kanyang angkan. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Isang ring lang. Sinagot na agad ito. Attorney Salcedo. Aniya, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. I need you to draft a set of documents, an absolute transfer of shares for Innovates Tech Solutions. Lahat ng assets ni Aliana Reyes to be transferred to Miguel. Narinig niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Doña Isabela,
That would require Mrs. De Villa's direct consent and signature. Just prepare the documents, attorney. Putol ni Doña Isabela, may diin sa bawat salita. I will handle the signature. I expect them on my desk by morning. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang telepono. Para sa kanya, ang batas ay hindi pader na hahadlang sa kanya, kundi isang kasangkapan na maaring baluktutin ayon sa kanyang kagustuhan. Ilang sandali pa, pumasok si Miguel sa sala. Ang dating kumpiyansa nito kanina ay napalitan ng pamumutla at bahagyang panginginig ng mga kamay. Amoy alak ito. "Mommy?" Anas ni Miguel. Ang boses ay tila sa isang batang nawawala. Nasa basement na siya. Tiningnan siya ni Doña Isabela mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay may bahid ng pagkadismaya. Pull yourself together, Miguel. This is no time for weakness. Pero, paano kung may maghanap sa kanya? Paano kung ako na ang bahala sa lahat? Sabi ng matanda. Tumayo at lumapit sa anak. Hinaplos niya ang pisngi nito, ngunit ang haplos ay hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng pagkontrol. Makinig kang mabuti. Mula ngayon, si Aliana ay wala na. She was stressed, depressed from work. She needed to get away. Maybe she went to Tagaytay or Batangas. She left without a word. Ikaw ang naiwang asawa, nag-aalala at nalulungkot. Maliwanag? Tumango si Miguel, ngunit ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mga mata. You did what you had to do for this family, dagdag ni Doña Isabela. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Ngayon, umakyat ka na at magpanggap kang natutulog. I need to make one more call. Nang makaalis na si Miguel, muling umupo si Doña Isabela. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang alaala ang unang araw na nakilala niya si Aliana. Isang simpleng babae na may malaking pangarap, suot ang isang murang bestida sa isang mamahaling party. Nakita niya agad ang apoy sa mga mata nito, ang talino, ang determinasyon. Ngunit ang nakita rin niya ay ang kahinaan nito, ang uhaw sa pagtanggap, ang bulag na paniniwala sa pag-ibig. Hindi niya kailanman itinuring si Aliana bilang manugang. Para sa kanya, si Aliana ay isang investment, isang gintong itik na magliligtas sa kanilang pamilya mula sa bingit ng pagkalugi. At ngayong nakuha na nila ang mga itlog, panahon na para katayin ang itik. Kinuha niya muli ang telepono at tinawagan ang hepe ng kanilang hardinero. Isang taong matagal na nilang pinagkakatiwalaan at may utang na loob sa pamilya De Villa. Mang Ruben, utos niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Kunin mo ang kotse ni Aliana, ang puting sedan. Dalhin mo sa Tagaytay, sa may palikulikong daan malapit sa People's Park. Iwanan mo doon na naka-unlock. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. At linisin mo ang lahat ng fingerprints. Gawin mo na ito ngayon din. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa silya. Tapos na. Ang lahat ng pyesa ay nasa tamang lugar. Ang kailangan na lang ay hintayin ang pirma ni Aliana. At alam niyang bibigay din ito. Lahat ng tao ay may hangganan. Ininom niya ang natitirang brandy sa kanyang kopita. Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanya. Muli, napatunayan ng isang De Villa na sila ang laging nananaig. Ngunit habang inilalapag niya ang baso, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isa sa pinakamalaking investor ng Innovatech. Binasa niya ito. Good evening, Doña Isabela. Just confirming your attendance for the Innovatech product launch next month. We are all very excited to hear from Aliana. The whole tech community is waiting. Napahigpit ang hawak ni Doña Isabela sa kanyang telepono. Ang product launch. Ito dapat ang magiging entablado ng kanyang tagumpay, kung saan ia-anunsyo niya ang pag-takeover ng pamilya De Villa. Ngunit ngayon, ito ay isang tiyempong bombang biglang lumitaw sa kanyang perpektong plano. 2 linggo, 14 na araw, 300
at 36 na oras. Ganoon na katagal na walang Aliana. Para kay David Santos, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang butil ng buhangin na dumadagan sa kanyang dibdib. Unti-unti siyang nilulunod sa pag-aalala. Ang opisina ng Innovatitech, ang lugar na sabay nilang binuo mula sa kanilang mga pangarap, ay tila isang malaking espasyong walang kaluluwa. Ang bakanting silya ni Aliana sa kabilang dulo ng conference table ay isang paalala ng kanyang pagkawala. Hindi siya naniniwala. Kahit isang saglit, hindi siya naniwala sa kwentong isinubo ni Miguel sa pulisya at sa media. Si Aliana, nagbakasyon dahil sa stress. Si Aliana na hinding-hindi tatalikuran ang kumpanya nila nang walang pasabi. Imposible. Si Aliana ang pinakamatatag na taong kilala niya. Lalaban ito, hindi tatakbo. Kaya naman nang umagang yon, hindi na siya nag-atubili. Pinuntahan niya si Miguel sa opisina nito, ang opisina na dapat ay para kay Aliana. Naabutan niya itong nakatitig sa bintana. May hawak na baso ng whiskey kahit 9:00 pa lang ng umaga. Ang itsura nito ay ang perpektong larawan ng isang nagdadalamhating asawa. Magulo ang buhok, may namumulang mga mata, at gusot ang mamahaling damit. Pero para kay David, lahat ng iyon ay isang palabas. "Miguel," sabi ni David, isinara ang pinto sa likod niya. Lumingon si Miguel at umarteng nagulat. "Dave, anong ginagawa mo rito?" "Nandito ako para sa kanya," sagot ni David, ang boses ay diretso at walang paligoy-ligoy. 2 linggo na, Miguel. Walang tawag, walang text, walang email. Hindi ito si Aliana. Bumuntong hininga si Miguel. Isang malungkot na buntong hininga na tila pinraktis. "Alam ko, Dave. Araw-araw. Gabi-gabi. Yan din ang iniisip ko. Nag-aalala ako. Pero sabi ng doktor, kailangan niya ng espasyo. Masyado siyang napagod." "Anong doktor? Sinong doktor ang nagsabi niyan?" Giit ni David. "Gusto kong makausap." Nag-iwas ng tingin si Miguel at lumapit sa kanyang mesa. "It was a private consultation. She asked for privacy. We should respect that." "Respect?" Tumaas ang boses ni David. "Ang pinakamatalik kong kaibigan, ang business partner ko, ay bigla na lang naglaho at ang gusto mo ay respetuhin ko yon? May tinatago ka ba, Miguel?" Hinarap siya ni Miguel. Ang pagkukunwaring lungkot ay napalitan ng inis. "Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, David. Asawa niya ako. Ako ang pinakakilala sa kanya. At kung sinasabi kong kailangan niya ng panahon, yon ang kailangan niya." Ngunit may nakita si David. Isang kislap sa mga mata ni Miguel. Hindi ng lungkot, kundi ng takot. At sapat na yon para sa kanya. Umalis si David sa opisina nang walang paalam. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kung hindi magsasalita ang mga tao, ang teknolohiya ang gagawa nito para sa kanila. Nang gabing iyon, sa kanyang apartment, binuksan ni David ang kanyang high-end na computer setup. Gamit ang kanyang kaalaman sa network security, sinimulan niyang gawin ang isang bagay na ilegal. Ngunit para sa kanya ay kinakailangan. Ina-access niya ang public CCTV network ng Forbes Park. Inabot siya ng ilang oras pero nakuha niya ang lahat ng footage mula sa gabi ng pagkawala ni Aliana. Isa-isa niyang pinanood ang mga ito. Nakita niya ang pagdating ng kotse nila mula sa kanilang dinner. Nakita niya itong pumasok sa gate ng mansyon. At iyon na. Sinuri niya ang lahat ng kuha mula sa lahat ng anggulo ng mga kalye palabas ng subdivision sa loob ng sumunod na 24 na oras. Ang kotse ni Aliana, isang puting sedan, nakabisado niya ang bawat gasgas, ay hindi na lumabas. Ang kwento ni Miguel na umalis ito papuntang Tagaytay ay isang kasinungalingan. Napahawak si David sa kanyang ulo. Kung hindi umalis ang kotse, ibig sabihin, nandoon pa rin si Aliana. O kung ano man ang nangyari sa kanya, nangyari iyon sa loob ng mga pader ng mansyon ng mga De Villa. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang gabi,
Ilang taon na ang nakalipas habang nag-overtime sila sa pagbuo ng Innovate Tech. Pareho na silang pagod at inaantok. Dave, sabi ni Aliana habang humihigop ng kape. Alam mo, para tayong mga bida sa spy movie. Kung sakaling mag-kidnap ako ng mga corporate rivals natin, paano mo ako mahahanap? Natawa si David. Mag-iiwan ka ng clue. Siyempre, isang secret code na tayo lang ang nakakaalam. Tama, sabi ni Aliana. Nagliwanag ang mukha. Magkakaroon tayo ng emergency protocol. Kapag narinig mo ang code na Project Nightingale, ibig sabihin kailangan mo na akong sagipin. At ikaw din. Nagtawanan lang sila noon, isang biro sa gitna ng pagod. Ngunit ngayon, ang birong yon ay bumabalik sa kanya na parang isang malamig na hangin. Isang desperadong pag-asa. Napailing si David. Imposible. Pero sa puntong ito, kakapit siya kahit sa pinakamaliit na hibla ng pag-asa. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kailangan niya ng motibo. Bakit gagawin ito ni Miguel? Ano ang makukuha niya? Ang kumpanya, ang pera, gamit ang isa pang software na siya mismo ang gumawa, sinimulan niyang suriin ang mga pampublikong talaan ng pananalapi ng De Villa Corporation, ang negosyo ng pamilya ni Miguel. Tumambad sa kanya ang katotohanan. Maraming utang, bagsak ang stocks, at malapit na sa bankruptcy. Desperado sila. At doon niya nakita ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang transaksyon na ginawa isang araw pagkatapos mawala ni Aliana. Isang malaking pagbabayad sa isa sa kanilang pinakamalaking pinagkakautangan. Isang halagang imposible nilang makuha sa kanilang kasalukuyang estado. Isang halagang sapat para pansamantalang iligtas ang kanilang pangalan. Napahigpit ang kanyang kamao. Hindi ito patunay na may kinalaman sila, ngunit ito ay isang malakas na motibo. Pinatay ni David ang monitor. Ang pag-aalala sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagong damdamin, determinasyon. Hindi na siya ang David na naghihintay lang. Kung kailangang suungin niya ang impyerno para mahanap si Aliana, gagawin niya. At sisimulan niya sa paghahanap ng pinagmulan ng perang iyon. Ang oras sa loob ng basement ay walang mukha. Walang araw, walang gabi. Tanging ang walang hanggang kadiliman at ang malamig na dampi ng semento sa kanyang balat. Kung minsan, nakakalimutan na ni Aliana kung ilang araw na siyang bilanggo. Isang linggo? Isang buwan? O baka isang taon na? Sa simula, umiyak siya. Umiyak siya hanggang sa maubos ang kanyang mga luha, hanggang sa ang kanyang lalamunan ay magana sa kasisigaw ng pangalan ni Miguel. Isang pangalang dating nagbibigay sa kanya ng kilig, ngayon nagdudulot na lang ng sukdulan na pait. Ngunit ang mga pader ay hindi sumasagot. Ang dilim ay nananatiling bingi. 2 beses sa isang araw, bumubukas ang mabigat na pinto. Inilalapag ng isa sa mga gwardiya ang isang plato ng pagkain at isang bote ng tubig sa sahig na para siyang isang hayop. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito tumitingin sa kanya. Pagkatapos ay muling isasara ang pinto at muli siyang lalamunin ng kadiliman. Minsan, si Miguel ang bumababa. Sa mga unang linggo, sinusubukan pa nitong gamitin ang lambing. Dala-dala nito ang kanyang mga paboritong pagkain mula sa labas. Sushi, steak, kahit ang paborito niyang cheesecake. Uupo ito sa nag-iisang silya sa silid habang siya'y nakaupo sa sahig at magkukwento ito tungkol sa mundo sa laba. Pumirma ka na, Ana, sabi nito sa malumanay na boses. Inilalapag ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento sa kanyang harapan. Tapusin na natin to. Pagkatapos nito, malaya ka na. Maaari kang magsimula muli kahit saan mo gusto. Ngunit hindi siya sumasagot. Tinititigan niya lang ito. Ang mga mata niya ay puno ng tanong na hindi niya mahanap ang mga salita. Bakit? Nang makita ni Miguel na hindi gumagana ang kanyang mga pakana, nagsimula itong magbago. Ang lambing ay napalitan ng pagbabanta. Hindi ka ba naawa sa sarili mo?
Sigaw nito isang araw, sinipa ang platong may pagkain. Tingnan mo ang itsura mo. Mukha kang pulubi. Ikaw ba yan ang dakilang Aliana Reyes? Ang reyna ng tech industry? Pumirma ka na, bago ka tuluyang mabaliw dito. Ngunit hindi pa rin siya kumikibo. Ang pananahimik niya ang naging kanyang sandata. Ang kanyang pagtanggi ay ang kanyang huling piraso ng kapangyarihan. At sa bawat araw na lumilipas, ang kapangyarihang yon ay lalong tumitibay. Ang pag-iyak ay napalitan ng galit. Ang galit ay dahan-dahang naging isang malamig at matalas na determinasyon. Kung ito ang laro na gusto nilang laruin, pagbibigyan niya sila. Hindi siya susuko, hinding-hindi. Nagsimula siyang mag-obserba. Kinabisado niya ang bawat sulok ng kanyang kulungan. Ang amoy ng alak na nanunuot mula sa mga lumang bariles. Ang tunog ng mga daga na gumagapang sa mga siwang. Ang bilang ng mga hakbang mula sa isang dulo ng silid hanggang sa kabila. 10 hakbang pahaba, 6 na hakbang palapad. Ito ang kanyang buong mundo. Nang hindi na siya binababa ni Miguel, sinimulan niyang gamitin ang kanyang isip para hindi ito mamanhid. Nilulutas niya sa kanyang ulo ang mga komplikadong mathematical equations. Inaalala niya ang bawat linya ng code na isinulat niya para sa Innovatech. Nagdidisenyo siya ng mga bagong programa sa kanyang imahinasyon. Pinapanatili niyang buhay at matalas ang kanyang utak dahil alam niyang ito ang tanging bagay na hindi nila makukuha sa kanya. Isang araw, habang kinakapan niya ang mga pader, naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba. Isang tubo, malamig at metal. Sinundan niya ito gamit ang kanyang mga daliri at natuklasan niyang tumatakbo ito mula sa sahig pataas. Nawawala sa kisame. Marahil ay isang lumang tubo ng tubig. Wala itong kwenta sa simula. Isa lamang itong piraso ng metal sa kanyang madilim na mundo. Ngunit isang gabi, may narinig siya. Isang mahinang-mahinang tunog. Tug, tug, tug. Tunog ng tubig na tumutulo sa loob ng tubo. Napagtanto niyang ang tubo ay hindi patay. May koneksyon pa rin ito sa itaas. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang napakaliit na sinag ng pag-asa sa kanyang walang katapusang gabi. Kung ang tunog ay maaaring maglakbay pababa, marahil, maaari rin itong maglakbay pataas. Pinindot niya ang kanyang tainga sa tubo. Mas malinaw ang tunog, at sa itaas ng tunog ng tubig, may iba pa siyang narinig. Isang napakahinang ugong. Tunog ng kung anong makinarya. Marahil ay isang water pump o ang heater. Hindi mahalaga kung ano ito. Ang mahalaga ay may koneksyon. Bigla, ang kanyang kulungan ay hindi na lamang isang parisukat na silid. Ito ay naging isang puzzle na kailangan niyang lutasin. Ang tubo ang naging kanyang posibleng susi. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kadiliman. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. 2 taon. Sa loob ng 2 taon, sinubukan ni Miguel de Villa na isuot ang sapatos na iniwan ni Aliana. Ngunit sa bawat hakbang, lalo lang siyang natatapilok. Ang trono ng CEO ng Innovatech na dati inaasam-asam niya ay naging isang silyang dekuryente na unti-unting pumapatay sa kanya. Ang pagiging anino ni Aliana ay mahirap, pero ang pagpapanggap na maging si Aliana ay isang impyerno. Nasa gitna siya ng isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga investors. Sa malaking screen sa harapan, nakapresenta ang mga slide para sa Project Phoenix, ang bagong software na dapat sana'y magpapatuloy sa sunod-sunod na tagumpay ng kumpanya. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Miguel ay hungkag at walang buhay. And with this new synergistic approach, we project a significant increase in market penetration. Sabi niya, binabasa ang mga salitang isinulat para sa kanya ng kanyang team. Isang matandang investor, si Mr. Tan ang nagtaas ng kilay.
Mr. Davila, that's all well and good. But can you explain the core algorithm? Aliana was always particular with the technical details. How does Project Phoenix differ fundamentally from its predecessor? Naramdaman ni Miguel ang pagbigat ng hangin sa silid. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang totoo, hindi niya alam. Binasa niya ang mga report pero hindi niya iyon naintindihan, katulad ng pagkakaintindi ni Aliana. Si Aliana, kayang-kaya niyang ipaliwanag ang bawat linya ng code na para bang nagbabasa lang ng isang tula. Well, Mr. Tan, simula niya nauutal. The fundamental difference lies in its efficiency and enhanced user interface. Ang sagot ay malabo at halatang-halata. Ang kanyang kakulangan sa kaalaman. Ang mukha ni Mr. Tan ay nagpakita ng malinaw na pagkadismaya. Ang bulungan sa loob ng boardroom ay kasing lakas ng dagundong sa kanyang tainga. Ang pagpupulong ay isang ganap na sakuna. Pagbalik niya sa kanyang opisina, nandoon na ang kanyang ina, si Doña Isabela, nag-aabang na parang isang buwitre. I just received a call from Mr. Tan, sabi nito. Ang boses ay kasing talim ng patalim. He is thinking of pulling out his investments. Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan natin, Miguel. I did my best, Mommy. Sigaw ni Miguel, hinagis ang kanyang briefcase sa sahig. Hindi ako si Aliana. Hindi ko kayang gawin ang mga ginagawa niya. Lumapit si Doña Isabela, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Talaga? Dahil kahit ang multo ni Aliana ay mas magaling pa sa'yo. 2 taon, Miguel. 2 taon na nating hawak ang kumpanya, pero patuloy pa rin itong bumabagsak dahil sa'yo. Kung hindi ka aayos, lahat ng sakripisyo natin ay mawawalang saysay. Sakripisyo ninyo o sakripisyo ko? Sagot ni Miguel. Ang sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim ay sumabog. Ako ang humaharap sa mga tao araw-araw. Ako ang kailangang magpanggap. Ako ang nabubuhay sa kasinungalingan habang kayo ay nagpapakasarap sa pera. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Miguel. Ang sakit ay hindi kasing tindi ng kahihiyan. Huwag mo akong sasagot-sagutin ng ganyan, anas ni Doña Isabela. Tandaan mo kung sino ang naglagay sa'yo dyan. Ayusin mo to, Miguel, o ako mismo ang mag-aayos sa'yo. Di umalis ang kanyang ina. Iniwan siyang mag-isa, kasama ang kanyang kabiguan. Kumuha siya ng isang bote ng mamahaling alak mula sa kanyang minibar at nilagok ito na parang tubig. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang nakikita niya lang ay ang mukha ni Aliana. Hindi ang Aliana na asawa niya, kundi isang Aliana na puno ng pagkamuhi, nakatitig sa kanya mula sa dilim. Sa kanyang panaginip, nasa entablado siya, tinatanggap ang isang parangal. Ngunit nang lumingon siya, ang lahat ng tao ay nakatingin sa likod niya. Nandoon si Aliana, payat at marumi, nakaturo sa kanya. Sinungaling, magnanakaw, mamamatay tao. Sigaw nito. Ang palakpakan ay naging mga kantyaw. Nagising si Miguel na sumisigaw. Basang-basa ng pawis. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang siguraduhin na ang babaeng sumisira sa kanyang buhay, kahit sa panaginip, ay nasa lugar kung saan niya ito iniwan. Lasing at nanginginig, kinuha niya ang susi ng basement at bumaba. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbaba sa impyerno. Binuksan niya ang pinto. Sa isang sulok, sa kakarampot na liwanag na nagmumula sa nakaawang na pinto, nakaupo si Aliana. Hindi ito nakagapos. Payat ito, oo, at marumi ang damit. Ngunit ang paraan ng pag-upo nito ay tuwid. At nang itaas nito ang kanyang mukha, walang takot sa mga mata nito. Tanging isang malamig, matatag na pagtitig. Ang pagtitig na yon ay tumusok sa kalasingan ni Miguel. Ang lahat ng kanyang galit at pagkabigo ay umakyat sa kanyang ulo. Lumapit siya. Ang intensyon ay saktan ito. Takutin, durugin ang natitirang tapang sa mga mata nito. Ikaw,
Anas niya, dinuro ito. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung pumirma ka lang sana. Itinayo niya ang kanyang kamay, handang manakit. Ngunit nang makita niya ang mga matang iyon, mga matang hindi kumukurap, mga matang tila nakikita ang lahat ng karuwagan sa kanyang kaluluwa, bigla siyang natakot. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang pagkatao. Hindi sa kung anong magagawa nito sa kanya ngayon, kundi sa kung sino ito. Hindi siya nagapi. Hindi siya nasira. Parang isang batang napaso, umatras si Miguel. Dali-dali siyang tumalikod, isinara ang pinto, at ikinandado itong muli. Tumatakbo siyang umakyat, habol ang kanyang hininga. Bumalik siya sa kanyang opisina, nanginginig. Kailangan niya ng isa pang lagok. Ngunit bago niya pa mabuksan ang bote, tumunog ang kanyang laptop. Isang bagong email mula sa legal department. Ang subject, urgent. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Mr. De Villa, this is to inform you that we have received a formal request from Mr. David Santos as a minority shareholder for a full and independent financial audit of Innovatech Solutions for the last 2 fiscal years. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Isang audit. Isang buong audit. Ibig sabihin, makikita nila ang lahat. Ang lahat ng pera na nilipat nila. Ang lahat ng pandaraya. Ang lamat sa kanyang perpektong maskara ay isa na ngayong malaking bitak. At anumang oras ito ay babagsak. Ang tubo ang naging sentro ng mundo ni Aliana. Ang malamig at matigas na metal na iyon ang naging kanyang kalendaryo, ang kanyang orasan, at ang kanyang rosaryo. Sa una, sinubukan niya ang pinakabatayang signal na, alam niya, SOS. 3 maikli, 3 mahaba, 3 maikling katok, gamit ang isang maliit na bato na nakuha niya mula sa gumuhong semento. Paulit-ulit niyang tinatapik ang signal sa tubo. Ang tunog ay maliit at halos hindi marinig, ngunit sa nakakabinging katahimikan ng basement, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang sigaw. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Ginagawa niya ito sa loob ng ilang oras bawat araw, hanggang sa ang kanyang mga daliri ay mamaga at ang kanyang pulso ay mangalay. Pagkatapos ay titigil siya, ipipikit ang kanyang mga mata at ididikit ang kanyang tainga sa tubo. Naghihintay, nakikinig, umaasa. Ngunit ang tanging isinasagot sa kanya ng tubo ay ang pamilyar na tunog ng tumutulong tubig at ang paminsan-minsang pag-ugong ng kung anong makina mula sa itaas. Walang sagot, walang senyales. Lumipas ang mga araw na naging mga linggo. Ang pag-asa ay nagsimulang maging isang mapait na panunuya. Baka nababaliw na siya. Baka ang tubong ito ay isa lamang tubo at ang kanyang plano ay isang desperadong pantasya ng isang isip na malapit ng bumigay. Isang gabi, habang nakasandal sa pader sa tabi ng tubo, pagod at halos mawalan na ng pag-asa, isang alaala ang dumaan sa kanyang isipan. 15 taong gulang siya noon, nakaupo sa tabi ng kanyang ama sa kanilang simpleng balkonahe. Ang kanyang ama, isang retiradong sundalo, ay isang tahimik na tao, ngunit ang mga mata nito ay laging puno ng mga kwento. Hawak nito ang isang lumang telegraph key. Itay, para saan po yan? Tanong ng batang si Aliana. Ngumiti ang kanyang ama. Ito, anak, ang paraan namin ng pakikipag-usap noon, kahit hindi kami nagsasalita. Ipinakita nito sa kanya ang simpleng alpabeto ng mga tuldok at gitling, ang Morse code. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang iginabay sa pagtap. Ang isang maikling tapik, yan ang dit o tuldok. Ang isang mas mahabang pindot, yan ang dah o gitling. Sa una, nahirapan siya. Ngunit matyaga siyang tinuruan ng kanyang ama. Ang kanilang naging laro ay ang pag-spell ng mga pangalan ng mga bagay sa paligid nila gamit ang mga katok sa mesa. ASO, PU,
Tunoalyana. Tandaan mo, Ana, sabi ng kanyang ama, ang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Ang pinakamahalagang mensahe ay hindi kailangang isigaw. Minsan, ang kailangan lang ay ang tamang signal sa tamang tao. Ang alaala ng kanyang ama na matagal nang pumanaw ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang kanyang ama ay hindi sumuko sa gitna ng digmaan. Siya rin ay hindi susuko sa digmaang ito. Mali ang kanyang ginagawa. Ang SOS ay isang pangkalahatang signal ng pagkataranta. Kahit sino man ang makarinig nito, kung mayroon man, ay maaaring hindi ito maintindihan o baliwalain. Kailangan niya ng isang signal na hindi pangkalahatan. Isang signal na tiyak. Isang signal na para lamang sa iisang tao. Si David, ang kanilang biruan. Ang kanilang emergency protocol. Isang kakatwang enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito basta pag-asa. Ito ay isang plano. Isang matalinong kalkulasyon. Bigla, hindi na siya isang biktima na random na kumakatok sa pader. Siya ay isang sundalo na nagpapadala ng isang naka-encrypt na mensahe. Muli niyang dinampot ang kanyang maliit na bato. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang ritmo. Hindi na SOS. Tinapik niya ang code para sa P, tuk tok tok tok. Pagkatapos, ang code para sa N, Tok Tok Project Nightingale, PN. Paulit-ulit niyang tinapik ang dalawang letrang yon. Isang maikli, dalawang mahaba, isang maikli. Tapos isang mahaba, isang maikli. PN. 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 Ito ang naging kanyang mantra, ang kanyang panalangin. Ilang araw pa ang lumipas, walang pagbabago. Ngunit hindi siya tumigil. Naniniwala siya kay David. Kung may isang tao sa mundo na makakaintindi sa signal na ito, iyon ay siya. At isang araw, habang siya'y nakikinig, may narinig siyang iba. Hindi ito ang ugong. Hindi ito ang tulo ng tubig. Isang katok. Napahinto siya sa paghinga. Idinikit niya ang kanyang tainga nang husto sa tubo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Baka guni-guni niya lang. Tuk! Isang maikling katok. Tuk! Isa pa. Nanginginig niyang sinubukang intindihin. May ritmo. May pattern. Ito ay isang sagot. Nagsimula siyang magbilang sa kanyang isip. Isinasalin ang mga tunog sa mga tuldok at gitling na itinuro ng kanyang ama. Isang maikling katok, tapos isang mahaba. Tuk. Tuk. Letrang E. Isang mahaba. Tapos isang maikli. Tuk. Tuk. Letrang N. Isang maikli. Tapos isang mahaba. Tuk. Tuk. Letrang A. A-N-A. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng tagumpay. Nagpatuloy ang mga katok. Mas malinaw, mas tiyak. Ba, u, a, y, ka, a. Ang buong mensahe ay nabuo sa kanyang isipan, kasing linaw ng isang boses na bumubulong sa kanyang tainga. A-N-A, buhay ka. Sa loob ng madilim at malamig na basement, napahagulhol si Alyana. Hindi dahil sa takot o lungkot, kundi dahil sa isang emosyong halos nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam. Pag-asa. Narinig siya. Hindi siya nag-iisa. Ang apartment ni David ay naging isang war room. Ang mga dingding ay napupuno ng mga mapa ng Forbes Park, mga blueprint ng mansyon ng De Villa na nakuha niya sa tulong ng isang contact sa City Hall at mga litrato ng bawat miyembro ng pamilya. Ang tanging musika sa silid ay ang ugong ng mga computer at ang paminsan-minsang pag-click ng kanyang keyboard. Sa loob ng halos 2 taon, ang tanging kasama niya sa paghahanap ay ang pagdududa. Ngayon, meron na siyang patunay, isang katotohanang nakatago sa anyo ng mga halos hindi marinig na tunog. Matapos niyang kumpirmahin na galing sa mansyon ng signal, umupa siya
ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na may utang na loob sa kanya. Ang misyon? Magpanggap na taga-maintenance at magtanim ng isang high-sensitivity listening device sa dingding ng lumang banyo sa ground floor ng mansyon, ang lugar na pinakamalapit sa pinaghihinalaan niyang kinaroroonan ng tubo. Ang bawat araw ng paghihintay ay isang pagsubok. Pinapakinggan niya ang mga recording gabi-gabi, sinasala ang mga walang kwentang tunog, mga yabag ng paa, ang pagbukas ng gripo, ang paminsan-minsang pag-uusap ng mga katulong. Pagod na siya at halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit ng gabing iyon, habang muli niyang pinapakinggan ang isang recording, may narinig siyang kakaiba. Isang mahinang-mahinang ritmo. Tuk, 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 tuk. Sa una, binaliwala niya ito. Baka ingay lang ng tubo. Ngunit paulit-ulit ito. Masyadong regular, masyadong may pattern para maging isang aksidente. Agad niyang in-isolate ang audio frequency, tinanggal ang mga ingay sa paligid hanggang sa ang natira na lang ay ang malinaw na tunog ng mga katok. Tuk, 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 tuk. Isang maikli, dalawang mahaba. Isang maikli. Tok, tok. Isang mahaba. Isang maikli. Parang kidlat na tumama sa kanya ang alaala ng kanilang biruan. Project Nightingale. Pain! Bulong niya sa sarili, hindi makapaniwala. Nagkataon lang ba? Dali-dali niyang sinuot ang kanyang high-fidelity headphones si Deep at nakinig sa live feed. At doon, sa gitna ng katahimikan, naririnig niya ito muli. Isang bagong mensahe, mas mabagal, mas malinaw. Isang mensaheng para lang sa kanya. Hinugot niya ang isang papel at nagsimulang magsulat habang nanginginig ang kanyang kamay. Tuk, tuk, A, A-N-A, B-U-H-A-Y-K-A. Binitawan ni David ang kanyang headphones. Ang mga ito'y bumagsak sa mesa na may kasamang kalabog. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang 2 taon ng pag-aalala, ng galit, ng kawalan ng pag-asa, lahat ay bumuhos sa isang iglap sa anyo ng mga luhang hindi niya napigilan. Buhay siya. Buhay si Aliana. Hindi siya nabaliw. Totoo ang lahat ng kanyang hinala. Ang kagalakan ay sumabog sa kanyang dibdib na parang isang bulkan, ngunit agad itong napalitan ng isang matalas at malamig na determinasyon. Tapos na ang paghahanap. Oras na para sa pagsagip. Umupo siya sa harap ng kanyang main computer. Ang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Binuksan niya ang isang naka-encrypt na portal sa network ng Innovate Tech. Nag-type siya ng isang password, Project Nightingale. Isang nakatagong bintana ang lumitaw sa kanyang screen. Sa loob nito ay iisang file. For Anna. Ang file na 2 taon niyang binuo. Binuksan niya ito. Nandoon ang lahat. Ang financial analysis ng Devila Corporation, ang mga CCTV footages, ang mga bank records, ang timeline ng mga pangyayari, lahat ng ebidensyang kailangan niya. Ang kanilang emergency protocol ay aktibo na. Kinabukasan, sa isang madilim na parking lot sa Makati, nakipagkita si David sa isang lalaking nasa edad 50. Si Rico. Isang retiradong koronel na ngayon ay may-ari ng isang elite na security agency. 2 taon na siyang nawawala. Ang asawa at pamilya nito ang may kagagawan. Nakakulong siya sa basement ng sarili nilang bahay. Diretsong sabi ni David, inilalatag ang mga kopya ng ebidensya sa hood ng kanyang sasakyan. Tiningnan ni Rico ang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso. Malaking pamilya ang binabangga mo, bata. Bakit hindi ka pumunta sa pulis? Dahil hawak nila ang pulis sa leeg. Sagot ni David. Kailangan ko ng tulong ninyo para ilabas siya. Clean and fast. Kailan? Sa gabi ng Innovate Tech product launch. Sabi ni David, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Iyon ang gabi kung kailan naroon silang lahat. Iyon ang gabi kung kailan sila pinakakampante at iyon ang gabi kung kailan natin sila babagsakin. Pumayag si Rico.
Binuo nila ang isang detalyadong plano. Isang plano na may dalawang bahagi. Ang pagsagip kay Aliana at ang sabay na paglantad sa mga Devilla sa harap ng buong mundo. Nang gabing iyon, bumalik si David sa kanyang apartment. Gamit ang isang maliit na transducer na idinikit niya sa tubo sa kanyang sariling banyo na konektado sa isang signal generator, nagsimula siyang magpadala ng mensahe. Ang kanyang mensahe ay maikli at simple. ANA, AKOITO, GALA, NIGHT, READY. Ana, ako ito. Gabi ng gala. Maging handa. Nag-antay siya. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang sagot. Isang letra lang, ngunit sapat na. Okay, nakahinga siya ng maluwag. Nagsisimula na ang kanilang pagsasanib puwersa. Ngunit bago pa niya ma-enjoy ang sandaling iyon, isa pang serye ng mga katok ang dumating mula sa live feed. Mas mabilis, mas apurado. Kinakabahan niyang isinulat ang mga letra. N-E daw, C-A-M-E-R-A, H-A-L-L-W-A-Y na pamura si David. Bagong kamera. Sa hallway malapit sa basement, isang bagong hadlang na hindi nila inaasahan. Ang kanilang perpektong plano ay biglang nagkaroon ng malaking butas. Ang gabi ng tagumpay. Para kay Doña Isabela de Villa, ang gabing ito ay hindi lamang isang product launch. Ito ang kanyang koronasyon. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa malaki at antigong salamin sa kanyang silid. Suot niya ang isang emerald green na gown, ang kulay ng pera at kapangyarihan. Ang mga alahas na diamante sa kanyang leeg at mga tainga ay kumikinang sa bawat bahagya niyang paggalaw, mga bituing ninakaw mula sa langit. Perpekto. Bawat detalye ay plinano, bawat galaw ay kalkulado. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang reyna na matagumpay na naipanalo ang isang mahabang digmaan. Sa wakas, ang Innovate Tech, ang hiyas na dapat sanay sa kanila mula pa sa simula, ay formal ng mapapasakamay ng pamilya de Villa. Si Aliana Reyes ay magiging isang malayong alaala na lamang, isang multo na matagumpay nilang naibaon sa limot. Pumasok si Miguel sa silid, inaayos ang kanyang itim na tuksido. Ngunit kahit anong ayos ang gawin nito, hindi maitago ang kaba sa kanyang mga mata at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumapit si Doña Isabela at inayos ang kurbata ng anak. Ang kanyang mga kilos ay tila sa isang mapagmahal na ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Mamayang gabi, Miguel, ang mga mata ng lahat ay nasa iyo. Aniya sa mahinang boses na may diin. You will act the part of the grieving but strong husband, ready to take over his wife's legacy. Walang puwang para sa pagkakamali. Naintindihan mo? Oo po, Mommy, sagot ni Miguel, umiiwas ng tingin. Tumingin ka sa akin, utos niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, hinawakan niya ang pisngi nito. 2 taon. 2 taon nating pinaghirapan ito. Huwag mo itong sisirain dahil lang sa kakarampot na kaba. You are a de Villa. Act like one. Binitawan niya ito at kinuha ang kanyang mamahaling clutch bag. Handa na siya. Ngunit habang papalakad na sila palabas ng silid, isang matandang katulong, si Lourdes, ang humarang sa kanila. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Senyora, pasensya na po sa abala. Anito? Yumuyuko. May kakaiba po kasi akong naririnig kanina pa, malapit sa lumang bodega. Parang may kumakalampag. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Isabela. Bakas ang pagkainis sa biglaang abala. Kumakalampag? Baka mga daga lang yan, Lords. O baka yung lumang water pump na naman. Ipaayos mo bukas. Huwag mo akong istorbohin sa mga ganitong bagay. Lalo na ngayon. Pero senyora, iba po talaga ang tunog. Hindi po. Sinabi ko nang ako na ang bahala. Putol ni Doña Isabela. Ang boses ay tumaas ng bahagya. Ang isang maliit na pakiramdam ng pagkainis o baka pagkabalisa
ay gumapang sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Imposibleng may problema. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Umalis na tayo, Miguel, anya, at nagsimulang maglakad, iniwan ang nag-aalalang katulong. Ang biyahe papuntang Shangri-La at the Fort sa BGC ay mabilis. Pagbaba nila mula sa kanilang itim na limousine, isang pader ng mga kumikinang na ilaw ng kamera ang sumalubong sa kanila. Ang mga sigawan ng mga reporter ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Doña Isabela, Mr. De Villa, anong masasabi ninyo sa pagkawala ni Mrs. De Villa? Mr. De Villa, handa na po ba kayong pamunuan ng Innovate Tech? Ngumiti lang si Doña Isabela, isang nangiting perpekto at puno ng misteryo. Hinawakan niya ang braso ni Miguel at marahan silang naglakad sa red carpet. Bawat hakbang ay isang deklarasyon. Ang bawat flash ng kamera ay isang pagsaludo. Ramdam niya ang inggit, ang paghanga, ang kuryosidad ng lahat. Ramdam niyang muli siyang isang reyna na nagbabalik sa kanyang trono. Sa loob ng Grand Ballroom, ang lahat ng importanteng tao sa mundo ng negosyo at teknolohiya ay naroon. Sinalubong sila ng mga pagbati, mga papuri, at mga tingin na puno ng respeto. Ito na ang rurok ng kanyang plano. Makalipas ang ilang sandali, oras na para sa pinakaimportanteng bahagi ng gabi. Ang keynote speech, kung saan formal niyang iaanunsyo ang pag-upo bilang bagong chairman ng kumpanya. Naglakad siya papunta sa backstage, ang puso ay puno ng pananabik. Handa na siyang angkinin ang kanyang tagumpay. 5 minutes, ma'am, sabi ng stage manager. Tumango siya, isang huling sulyap sa kanyang sarili sa monitor. Perpekto. Ngunit bigla, isang batang assistant, si Anton, ang tumakbo palapit sa kanya. Ang mukha ay namumutla at basang-basa ng pawis. Doña Isabela, anito, humihingal. May problema po. Kumunot ang noo niya. Anong problema? Ayusin mo yan. I cannot be disturbed. Hindi po kaya, ma'am, sabi ni Anton. Nanginginig ang boses. Yung presentation system natin, yung video na ipapalabas, nakalak po. Hindi namin ma-access. Sinubukan na po ng IT namin pero parang may pumasok sa network mula sa labas. Biglang nanlamig ang buong paligid. Ang ingay ng mga nagkakasiyahang bisita sa labas ay tila humina. Ang matamis na lasa ng tagumpay sa kanyang bibig ay biglang napalitan ng mapait na lasa ng pangamba. May nag-access mula sa labas. Ang nangiti sa mukha ni Doña Isabela ay nanigas. Naging isang maskara ng pagkagulat at sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon ng tunay na takot. Sa ilalim ng mansyon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng lumot, ang bawat segundo ay tila isang oras. Alam ni Aliana na ito na ang gabi. Ito na ang huling yugto ng kanyang 2 taong paghihintay. Nakatanggap siya ng huling mensahe mula kay David kanina lang. Camera down. 5 minutes 5 minuto. Ito na ang kanyang hudyat. Sa loob ng 2 taon, may isang bagay siyang itinago. Isang bagay na hindi napansin ng mga nagbabantay sa kanya. Isang hair clip. Isang simple at manipis na piraso ng metal na nagkataong suot niya pa rin sa kanyang buhok nang siya ay ikulong. Itinago niya ito sa tupi ng kanyang damit, isang lihim na sandata. Sa tulong ng kakarampot na kaalaman sa lockpicking na nakuha niya mula sa mga pelikula at sa desperasyon, paulit-ulit niya itong piniraktis sa kanyang posas sa gitna ng dilim. Sa una, puro kabiguan, ngunit ang 2 taon ay mahabang panahon para maging isang eksperto. Ang kanyang mga daliri, kahit nanginginig sa pinaghalong takot at pananabik, ay sanay na sa galaw. Kinalikot niya ang maliit na butas ng posas, isang maling galaw, isang tunog, at maaari siyang mabigo. Click! Isang halos hindi marinig na tunog. Ngunit para kay Aliana, ito ang pinakamalakas na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Napalaya niya ang kanyang kanang kamay.
Mabilis niyang inulit ang proseso sa kaliwa. Click! Malaya na siya. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanghihina dahil sa matagal na hindi paggamit ng husto. Sinubukan niyang imasahe ang mga ito upang bumalik ang sirkulasyon ng dugo. Ang kanyang puso ay kumakarera sa kanyang dibdib, isang halo ng pag-asa at matinding takot. Malapit na. Napakalapit na. Bigla, narinig niya ang mga yabag, ngunit hindi ito ang mga pamilyar at mabibigat na yabag ng gwardiya. Ito ay mabilis, patalon-talon, paurong sulong, yabag ng isang taong wala sa sarili, yabag ng isang taong lasing at natataranta. Si Miguel, isang matinding takot, ang biglang bumalot kay Aliana. Hindi ito kasama sa plano. Dapat ay nasa gala si Miguel. Anong ginagawa niya rito? Klang! Ang tunog ng kandado na binubuksan. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Tumama ito sa pader at nag-iwan ng nakakayanig na ingay. Sumilay ang liwanag mula sa hallway at sa gitna nito nakatayo si Miguel. Ang kanyang tuxedo ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang mabangis na hayop. Amoy na amoy ang alak mula sa kanyang kinatatayuan. May problema sa itaas. Anya, ang boses ay garalgal. May nanghihimasok sa sistema. Babalikan kita. Kailangan kong siguraduhin na natigil siya sa pagsasalita nang maproseso ng kanyang lasing na utak ang kanyang nakikita. Si Aliana, nakatayo sa gitna ng silid, hindi nakaupo, hindi nakaposas. Ang pagkalito sa mukha ni Miguel ay mabilis na napalitan ng isang itsurang hindi pa nakikita ni Aliana kailanman. Isang purong, walang halong kabaliwan. Ang takot na mawala ang lahat ay sumapi sa kanya. Hindi. Anas nito. Hindi maaari. Miguel, tapos na ang laro, sabi ni Aliana. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses kahit ang kanyang mga tuhod ay gustong bumigay. Isang tawang nakakatakot ang kumawala mula sa bibig ni Miguel. Tapos na. Hindi. Hindi pa ako tapos. Hindi mo ako matatalo. Sa isang iglap, sumugod ito. Walang oras si Aliana para mag-isip. Umatras siya. Ngunit ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Wala na siyang matatakbuhan. Sinunggaban siya ni Miguel. Ang pagkakahawak nito sa kanyang mga braso ay parang mga bakal na pumipiga sa kanyang mga buto. Ang baho ng alak mula sa hininga nito ay nakakasuka. Saan ka pupunta, ha? Sigaw nito habang niyuyugyog siya. Akala mo ba makakatakas ka? Akala mo ba hahayaan kitang sirain ang lahat? Ipinagsalikop ni Aliana ang kanyang mga kamay at buong lakas na itinusok sa sikmura ni Miguel. Off! Napabitaw ito. Napahawak sa kanyang tiyan. Humihingal. Ginamit ni Aliana ang pagkakataong yon para tumakbo papunta sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, nahablot ni Miguel ang kanyang buhok mula sa likuran. Napasigaw siya sa sakit. Ibinagsak siya nito sa sahig. Walang aalis dito! Sigaw ni Miguel. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang laway nito ay tumatalsik sa kanyang mukha. Kung babagsak ako, isasama kita. Dito tayo parehong mabubulok. Dumagan ito sa kanya. Sinasakal siya gamit ang isang kamay habang ang isa ay nakahawak sa kanyang buhok. Nararamdaman ni Aliana ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang manlabo. Ang mga itim na tuldok ay nagsasayaw sa kanyang harapan. Ito na ba ang katapusan? Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, dito lang ba ito magtatapos? Sa kamay ng lalaking minsan niyang minahal? Hindi. Isang huling pagsabog ng lakas ang dumaloy sa kanya. Ginamit niya ang kanyang mga kuko at buong diin na ikinalmot sa mukha ni Miguel. Sigaw nito sa sakit. Napabitaw sa pagkakasakal sa kanya. Ngunit bago pa ito makasugod muli, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Pulis!
Don't move! Tatlong anino ang mabilis na bumaba ng hagdan. Mga lalaking nakasuot ng itim na tactical gear. Sa isang iglap, si Miguel ay napalibutan at pinusasan. Nakahiga pa rin sa sahig, humihingal at umuubo. Itinaas ni Aliana ang kanyang paningin. At sa bukana ng pinto, sa gitna ng liwanag, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang mukha na 2 taon niyang nakita lamang sa kanyang mga panaginip. Si David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ng galit, para sa nangyari sa kanya, at ng isang bagay pa na hindi niya lubos maintindihan, isang malalim na ginhawa at pagmamahal. Doon, sa gitna ng kaguluhan, habang dinadampot na ng mga security team si Miguel na patuloy na nagwawala, ang mga mata lamang nilang dalawa ni David ang nag-uusap. Natapos na. Ang impyerno ay natapos na. Nakatayo si David sa bukana ng pinto, isang anino laban sa maliwanag na ilaw ng hallway, ngunit para kay Aliana, siya ang pinakamaliwanag na bagay sa kanyang madilim na mundo. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay ay naglaho. Ang mga sigaw ni Miguel, ang utos ng mga security personnel, ang kalabog ng mga paa. Ang tanging nakikita niya ay si David. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng kanyang sariling puso. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila isang hakbang papalayo sa impyernong 2 taon niyang tiniis. Lumuhod ito sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay mabilis na sinusuri ang kanyang kalagayan. Ang mga pasa sa kanyang braso, ang dugo sa kanyang labi mula sa pagkakahulog, ang pagod sa kanyang buong katauhan. Isang emosyon ang dumaan sa mukha ni David. Isang emosyon na mas matindi pa sa galit. Isang malalim at nanunuot na pighati para sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Anas nito, ang boses ay basag. Itinaas nito ang kanyang kamay, tila nag-aalangang hawakan siya, na para bang siya ay isang babasaging bagay na maaaring mabasag anumang oras. Ngunit hinawakan ni Aliana ang kamay nito, mahigpit. Isang paraan ng pagsasabing, totoo ka, nandito ka. Tinulungan siya ni David na tumayo. Nanginig ang kanyang mga tuhod at halos bumagsak siyang muli, ngunit ang mga braso ni David ay matatag na sumalo sa kanya. Ipinulupot nito ang braso sa kanyang baywang, sinusuportahan ang halos lahat ng kanyang bigat. Sumandal siya rito. Nilalasap ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Dadalhin na kita sa ospital, sabi ni David. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Aliana. Hinahanap ang kanyang lakas. Hindi pa. Anya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi pa tapos. Tumingin siya sa mga mata nito. Kailangan nilang lahat na makita ako. Isang saglit ng pag-unawa ang dumaan sa mga mata ni David. Tumango ito. Walang tanong. Kung yan ang gusto mo. Habang tinutulungan ni David si Aliana na umakyat sa hagdan, isang hakbang sa bawat pagkakataon, ang kanyang isip ay nasa grand ballroom ng Shangri-La. Ilang minuto lang ang nakalipas bago siya bumaba sa basement, ibinigay na niya ang huling hudyat sa kanyang IT expert na nag-aabang sa isang van sa labas ng hotel. Ngayon na. Sa Grand Ballroom ang lahat ng bisita ay naguguluhan. Ang entablado ay walang laman. Si Doña Isabela ay nasa backstage. Ang mukha ay namumutla habang sinusubukan ng mga staff na ayusin ang technical problem. Bigla, namatay ang lahat ng ilaw. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Pagkatapos, ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay umilaw. Ngunit hindi ito ang makulay na logo ng Innovatec. Ang unang lumabas ay isang audio waveform at isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang boses na pamilyar sa lahat. Ang boses ni Miguel de Villa, na record 2 taon na ang nakalipas. Everything is in place, Mommy. Konting-konti na lang. Kailangan na nating tapusin ang pagpapanggap na ito.
Ang pirma na lang niya ang kulang sa mga dokumento at lahat ng pinaghirapan niya sa Innovate Tech ay magiging atin na. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa ballroom. Ang lahat ng mga mata ay napalingon kay Doña Isabela, na ngayon ay nakatayo sa gilid ng entablado. Ang mukha ay parang isang maskara ng purong takot. Pagkatapos ng audio, isang serye ng mga dokumento ang lumitaw sa screen. Mga bank transfer, mga pekeng medical record na nagsasabing si Aliana ay may mental instability, mga ebidensya ng malawakang pandaraya sa pananalapi na ginawa ng mga De Villa gamit ang pondo ng Innovate Tech. Ang bulungan ay naging isang malakas na pag-uusap. Ang pagkalito ay naging galit. At para sa huling pasabog, ang screen ay nag-flash sa isang live feed. Isang video na kuha mula sa body cam ng isa sa mga security personnel ni David. Ang video ay nanginginig, ngunit ang imahe ay malinaw. Isang marumi at madilim na basement. Si Miguel de Villa na marahas na sinusuong gaba ng isang payat na babae. Si Aliana Reyes na halos hindi na makilala ay buong tapang na lumalaban. Ang eksena ng kanyang pagsagip, ang mga hiyawan ng pagkagulat at galit mula sa mga manonood ay umalingaw-ngaw. Si Doña Isabela ay napaatras, tila nasusukang napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuhos harap mismo ng kanyang mga mata. Inalalaya ni David si Aliana palabas ng mansyon papunta sa isang nakahandang sasakyan. Sa sandaling iyon, ang mga pulis, na alerto na ng team ni David, ay nagsimulang dumating. Habang nasa biyahe, ibinalot ni David ang kanyang coat sa nanginginig na katawan ni Aliana. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang presensya lamang nila para sa isa't isa ay sapat na. Nang huminto sila sa service entrance ng hotel, ang ingay mula sa ballroom ay dinig na dinig. "Handa ka na?" tanong ni David. Tumingin si Aliana sa kanyang maruming damit, sa kanyang mga pasa, sa kanyang magulong buhok. Ito ang ebidensya ng kanyang pagdurusa at ito ang isasampal niya sa kanilang mga mukha. Tumango siya. Naglakad sila papasok. Ang mga security guard ng hotel ay sinubukang harangin sila. Ngunit ang team ni David ay mabilis na humawi sa daan. Nang bumukas ang pinto ng ballroom, ang lahat ng ingay ay namatay. Ang dagat ng mga taong nakatingin sa screen ay sabay-sabay na napalingon sa kanila. Para silang si Moises na humahati sa dagat. Ang mga tao ay napaatras, nagbibigay daan. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong awa, pagkamangha at hiya. Naglakad si Aliana, bawat hakbang ay mabigat ngunit may layunin. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa kahit sino. Nakatuon lamang ito sa isang tao sa entablado. Si Doña Isabela, nakatayo ang matanda na parang isang estatwang nabasag. Ang kanyang pagmamataas ay ganap na nawasak. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Aliana ang lahat, ang pagkabigo, ang pagkatalo, ang katapusan. Umakyat si Aliana sa entablado. Inalalayan pa rin ni David. Kinuha niya ang mikropono mula sa nakatulalang MC. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit nang siya ay magsalita, ang kanyang boses, kahit mahina, ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid. "Ang pangalan ko," simula niya, huminga ng malalim, "ay Aliana Reyes at ito ang totoong kwento ko." Sa hudyat na yon, ang mga pulis na nakauniforme ay pumasok sa ballroom. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at determinado. Nilapitan nila si Doña Isabela. "Doña Isabela de Villa, you are under arrest." Ang huling nakita ni Aliana ay ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang buhay habang pinupusasan ito. Pagkatapos, ang lahat ng lakas na kanyang tinipon, ang lahat ng adrenaline na nagpatayo sa kanya ay biglang nawala. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Bumagsak siya, ngunit hindi siya tumama sa sahig. Sinalo siya ng malalakas na bisig ni David.
Niyakap siya ng mahigpit na para bang nangangakong hindi na siya muling bibitawan. Ang unang nagising sa kamalayan ni Eliana ay hindi isang tunog o isang imahe, kundi isang pakiramdam. Ang pakiramdam ng malinis at malambot na kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Ang amoy ng antiseptic at hindi ng lumot. Ang banayad na tunog ng isang makinang regular na tumitibok. Hindi ang nakakabinging katahimikan ng isang basement. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kanyang suot. Nasa isang pribadong silid siya sa ospital. Ligtas. Iginala niya ang kanyang paningin. Sa tabi ng kanyang kama, sa isang hindi komportableng upuan, nakaupo si David. Ang ulo nito ay nakasandal sa pader. Ang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mamahaling coat na ipinahiram nito sa kanya kagabi ay nakasabit sa likod ng upuan. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Halatang hindi ito umuwi. Halatang hindi siya nito iniwan. Pinagmasdan niya ito, ang taong naging anino sa likod ng kanyang mga pangarap, ang naging kasosyo niya sa bawat tagumpay at kabiguan, at ang naging tanglaw niya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Isang mainit na pakiramdam ng pasasalamat ang bumalot sa kanyang puso. Isang damdaming mas matindi pa sa galit na naramdaman niya para sa mga dibilya. Marahan siyang gumalaw at ang kaunting ingay na nilikha niya ay sapat na para magising si David. Imbis na magulat, isang malumanay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito na para bang ito ang pinakamagandang bagay na nakita nito sa buong araw. Gising ka na pala, sabi nito. Ang boses ay mahina at medyo paos. Kumusta ang pakiramdam mo? Parang, totoo, sagot ni Eliana. Ang kanyang sariling boses ay nangangapapa. Parang hindi pa naginip. Tumayo si David at lumapit sa bintana. Binuksan ang mga kurtina. Ang sikat ng araw ay pumasok sa silid at napapikit si Eliana sa biglaang liwanag. 2 taon. 2 taon siyang hindi nakakita ng tunay na sikat ng araw. Nang masanay ang kanyang mga mata, isang bagong mundo ang bumungad sa kanya. Ang mga gusali, ang mga sasakyan, ang mga taong naglalakad sa ibaba. Ang buhay ay nagpatuloy. Hindi ito panaginip, Ana, sabi ni David, nakatayo sa tabi ng bintana. Tapos na. Ang mga sumunod na araw ay isang proseso ng dahan-dahang paggaling. Inasikaso ni David ang lahat. Siya ang humaharap sa mga pulis. Siya ang nakikipag-usap sa mga abogado. Siya ang nagsisilbing pader sa pagitan niya at ng media na sabik sa kanyang kwento. Binigyan niya si Eliana ng espasyo at panahon para huminga, para muling matutunang mabuhay sa liwanag. Isang hapon, habang nagpapalipas sila ng oras sa panonood ng balita, ipinakita ang mukha ni Doña Isabela at Miguel habang dinadala sila sa korte. Walang emosyon ang mukha ni Eliana. Parang nanonood lang siya ng isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nangingibabaw. Napalitan na ito ng isang pakiramdam ng pagtatapos. Pinatay ni David ang telebisyon. Huwag mo na silang isipin. Hindi ko sila iniisip, sabi ni Eliana. Tumingin sa labas ng bintana. Iniisip ko kung paano ka hindi sumuko. Naupo si David sa upuan sa tabi ng kanyang kama. Matagal itong hindi nagsalita. Tila hinahanap ang tamang mga salita. May mga araw na halos sumuko na ako. Pag-amin nito. May mga araw na sinasabi ko sa sarili ko na baka kailangan ko nang tanggapin na wala ka na. Pero, huminto ito at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pero hindi ko kaya, Ana. Dahil sa kumpanya? Tanong ni Eliana, isang pagsubok. Umiling si David, isang maliit at malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Noong una, marahil, oo, dahil sa lahat ng pinaghirapan natin,
Pero habang tumatagal, habang lalong lumalabo ang pag-asang makita ka, doon ko naintindihan. Huminga ito ng malalim. Hindi ko hinahanap ang CEO ng Innovate Tech at lalong hindi ang business partner ko. Hinahanap ko ang kaibigan ko. Patuloy nito. Hinahanap ko yung babaeng kasabay kong kumain ng instant noodles habang gumagawa tayo ng business plan sa isang maliit na apartment. Hinahanap ko yung taong unang naniniwala sa akin bago pa man ako maniwala sa sarili ko. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Aliana. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili sa loob ng 2 taon ay unti-unting gumuho. Hindi kita hinanap dahil sa kumpanya, Ana. Pagtatapos nito, ang boses ay halos isang bulong na puno ng damdamin. Hinanap kita dahil sa'yo. Hindi yon isang deklarasyon ng pag-ibig na puno ng mga bulaklak at pangako. Iyon ay isang pag-amin. Isang katotohanang mas matimbang pa sa anumang matamis na salita. Isang katotohanang isinabuhay nito sa loob ng 2 taon. Walang sinabi si Aliana. Hindi niya kailangan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig pa rin ito ng bahagya, ngunit mayroon na itong lakas. Ipinatong niya ang kanyang palad sa kamay ni David na nakapatong sa kama. Pinisil niya ito. Sa simpleng hawak na yon, ipinarating niya ang lahat. Ang kanyang pasasalamat, ang kanyang paghanga, ang kanyang pagtitiwala, at ang simula ng isang bagong pag-asa. Biglang, isang kumatok sa pinto. Ang abogado ni Aliana. Pasensya na sa abala, sabi ng abogado. Pero may mensahe mula sa kampo ng mga De Villa. Nais daw nila ng isang pag-uusap bago ang formal na paglilitis. Nagkatinginan si Aliana at David. Ang nakaraan ay muling kumakatok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa para harapin ito. 3 taon ang lumipas. Ang paglilitis sa pamilya De Villa ay naging pambansang balita. Sa huli, ang bigat ng ebidensya ay hindi matitinag. Si Miguel, dahil sa bigat ng kasalanan at sa testimonya mismo ni Aliana, ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa kidnapping at attempted murder. Si Doña Isabela, ang utak sa likod ng lahat, ay tumanggap ng katulad na sentensya para sa conspiracy at malawakang pandaraya. Ang pangalang De Villa, na dating simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay naging simbolo ng kahihiyan at kasakiman. Ang kanilang pagbagsak ay ganap at walang awa. Sa ilalim ng pamumuno ni Aliana, kasama si David bilang kanyang CEO at pinakamalapit na tagapayo, ang Innovate Tech Solutions ay muling bumangon mula sa abo. Mas matatag, mas matagumpay, mas may puso. Natutunan ni Aliana na ang tunay na lakas ng isang kumpanya ay hindi lamang nasa kita nito, kundi nasa integridad ng mga taong bumubuo rito. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng boardroom. Isang maaraw na hapon, nakatayo si Aliana sa harap ng isang malaking gate na dati kinasusuklaman niya, ang mansyon ng mga De Villa. Matapos itong makumpiska ng gobyerno, nagpasya siyang bilhin ito sa isang auction. Marami ang nagtaka. Bakit niya gugustuhing angkinin ang isang lugar na puno ng masasamang alaala? Ngayon, masasagot na ang tanong na iyon. Ang dating madilim at nakakatakot na mansyon ay pininturahan ng puti at light gray na may malalaking bintanang salamin na nagpapapasok sa sikat ng araw. Ang mga bakod na bakal ay pinalitan ng mga halamang gumagapang. Ang dating simbolo ng opresyon ay isa na ngayong lugar ng pag-asa. Isang malaking arko na may nakaukit na mga salita ang sumalubong sa mga bisita. Ang santuwaryo. Sa loob, ang mansyon ay hindi na isang tahanan para sa iisang pamilya, kundi isang kanlungan para sa maraming kababaihan, mga biktima ng pang-aabuso, karahasan at pagtataksil. Nag-aalok ito ng libreng tulong legal, psychological counseling at mga programa para sa kabuhayan. At ang basement,
ang dating kulungan ni Aliana. Pinabuksan niya ang isang malaking bintana sa gilid nito. Hinahayaang pumasok ang liwanag sa kauna-unahang pagkakataon. Ang mga pader ay pininturahan ng maliliwanag na kulay. Ang sahig ay nilagyan ng mga banig at unan. Ang amoy ng alak at lumot ay napalitan ng amoy ng bagong pintura at pag-asa. Ito ay naging isang meditation at art therapy room, isang lugar kung saan ang sakit ay maaring gawing sining. Handa ka na? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Aliana at nakita si David na papalapit. May dalang 2 tasa ng kape. Ang mga linya ng pag-aalala sa mukha nito ay napalitan na ng mga ngiti. Ang bigat ng mundo ay wala na sa kanyang mga balikat. Kinakabahan ng kaunti. Pag-amin ni Aliana, tinanggap ang kape. Ngayon ang formal na pagbubukas ng Ang Santuario. Hindi mo kailangang kabahan, sabi ni David, tumabi sa kanya. Kwento mo ito. Ikaw ang nagpanalo nito. Ngumiti si Aliana. Sa loob ng 3 taon, si David ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi bilang isang bayani na sumagip sa kanya, kundi bilang isang kaibigang naglakad kasama niya sa kanyang paggaling. Hindi niya ito minadali, hindi niya ito pinilit. Hinintay niya siyang muling matutunang magtiwala, hindi lamang sa ibang tao, kundi sa kanyang sarili. At sa prosesong yon, ang kanilang pagkakaibigan ay dahan-dahang namulaklak sa isang pag-ibig na mas matatag at mas totoo. Isang pag-ibig na binuo hindi sa mga matatamis na salita, kundi sa mga pinagdaanang pagsubok. Nagsimula na ang maikling programa. Tumayo si Aliana sa harap ng mga residente ng santuario, mga donor at mga kaibigan. Kinuha niya ang mikropono. Dati, ang lugar na ito ay isang simbolo ng aking pinakamalaking kahinaan at pagdurusa. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Bawat sulok nito ay may alaala ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit natutunan ko na hindi tayo binibigyan ng kahulugan ng mga pader na kumukulong sa atin, kundi ng ating desisyong wasakin ang mga ito. Ibinabalik natin ang santuario ngayon, hindi bilang isang paalala ng isang madilim na nakaraan, kundi bilang isang testamento sa lakas ng bawat babaeng bumabangon. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na basement, maaari tayong magtanim ng isang hardin ng pag-asa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng masigabong palakpakan. Ngunit ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga mata ni David na nakatitig sa kanya, puno ng paghanga at pagmamahal. Lumapit ito at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Walang mga kamera, walang mga tao, tanging silang dalawa lang sa kanilang sariling mundo. Tumingin sila sa kanluran kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Isang magandang pagtatapos sa isang mahabang araw, isang magandang simbolo ng isang bagong simula. Ngumiti si Aliana kay David. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Ngumiti ito pabalik. Isang nangiting nagsasabi ng lahat. Lagi. Sagot nito. Basta't kasama kita. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang kasamaan ay maaring magtago sa likod ng kayamanan, kapangyarihan, at mga tradisyong mukhang marangal. Ngunit gaano man kahaba ang dilim, darating at darating ang araw na lalabas ang katotohanan. Ang mga nanakit, nanlinlang, at umabuso sa tiwala ay haharap sa bunga ng kanilang mga ginawa. Habang ang mga piniling lumaban ng tahimik at matatag ay muling babangon, mas malakas at mas buo kaysa dati. Ipinapakita ng kwentong ito na ang hustisya ay hindi lamang paghihiganti, kundi ang kakayahang gawing pag-asa ang sakit at gawing lakas ang sugat ng nakaraan. Kapag pinili mong huwag sumuko, kahit sa pinakailalim ng kawalan ng pag-asa, may liwanag na maghahatid sa iyo pabalik sa sarili mong dignidad at kalayaan.
Ang kabutihan ay maaaring masaktan, ngunit hindi ito kailanman natatalo. Ikaw, kumusta ang puso mo ngayon? May pinagdadaanan ka rin bang laban na walang nakakakita? Sa tingin mo, saan ka humuhugot ng lakas kapag parang wala nang natitira? Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. Bilang kasama mo rito, mahalaga sa amin ang kwento mo at hindi ka nag-iisa sa pagbangon.